Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo na malayo sa kabihasnan, napapalibutan ng matataas na bundok at makakapal na gubat, tahimik ang lugar pero puno ng hirap. Doon nakatira sina Mang Lito at Aling Nena, isang mag-asawang magsasaka na namumuhay sa simpleng paraan. Isang maliit na kubo, ilang ektaryang palayan at mga kamay na sanay sa mabigat na trabaho. Wala silang karangyaan, wala ring kasiguraduhan sa bukas, pero meron silang isang bagay, pag-asa. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa bukid na sila. Tahimik, paulit-ulit, nakakapagod. Habang binabagtas ni Mang Lito ang basang lupa, paulit-ulit ang isang tanong sa isip niya. Kaya pa ba natin to hanggang sa susunod na ani? Parang araw-araw na lang ganito, hindi na ata natin kakayanin. Pero hindi niya iyon sinasabing ng malakas dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon, baka tuluyan siyang manghina. Isang gabi, mahinang ilaw lang ang tumatanglaw sa loob ng kanilang kubo. Pagod na pagod si Aling Nena habang tinitignan ang kaunting kanin sa mesa. Lito, kulang na naman ang ani natin. Hindi na talaga sumasapat kahit anong pilit natin. Tahimik si Mang Lito, nakatingin lang sa sahig, parang hinahanap sa isip niya kung saan siya nagkulang. Sa isip niya, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo magtitiis ng ganitong buhay? Pero tumango pa rin siya kahit mabigat. Alam ko, nakikita ko rin naman yan. Pero hindi tayo pwedeng sumuko, Nena. May awa ang Diyos. May paraan pa rin. Ngumiti si Aling Nena. Pero hindi iyon ngiting masaya, kundi ngiting pagod na pilit pa ring lumalaban. Pagod na ako, Lito, pero wala tayong choice kundi lumaban pa rin. At dumating ang gabing hindi ordinaryo. Malakas ang ulan, humahampas ang hangin sa bubong ng kubo, kumikidlat, kumikulog, parang galit ang kalangitan. Bakit ganito to? Parang ayaw tumigil ng bagyo. Mahina at kinakabahang bulong ni Aling Nena. Hanggang sa may narinig silang tunog mula sa gubat. Mahina, parang may umiiyak, parang punit-punit na kinig sa gitna ng dilim. Napatingin si Mang Lito sa labas. May naririnig ka ba, Nena? Parang may humihingi ng tulong. Dahan-dahan tumayo si Mang Lito at kinuha ang ilawang digas. Kapag hindi ko ito tinignan, hindi ako mapapakali. Lito, wag na, delikado, bulong ni Aling Nena. Ngunit nagpatuloy siya, hakbang sa putik, hakbang sa dilim, hakbang papasok sa gubat na parang humihinga. Sa isip niya, kung may buhay na nangangailangan ng tulong, hindi ko pwedeng talikuran. Hanggang sa nandoon, isang maliit na kambing, basang-basa, nanginginig, parang pinabayaan ng mundo. Kawawa ka naman, munting kanding. Pag-uwi, Lito, saan mo ba talaga nakuha yan? Sa gubat ba talaga yan? Sa gubat, sagot ni Lito, diretso, pero may bigat. Tumahimik si Aling Nena. Delikado yan, Lito. Baka may sakit, baka mapahamak pa tayo dahil dyan. Sa isip niya, paano kung talagang nagkamali kami? Paano kung mas lalong lumala ang sitwasyon natin dahil dito? Pero sa mata ni Mang Lito, kung iniwan ko siya roon na parang walang halaga, hindi ako makakatulog, hindi ako mapapanatag. Lumipas ang mga araw. Humina ang kambing. Hindi kumakain, hindi gumagalaw, parang unti-unti nang sumusuko sa buhay. Lito, tingin ko hindi na talaga siya tatagal. Baka mamamatay na siya sa harap natin. Sabi ni Aling Nena, puno ng kaba. Tahimik lang si Lito. Sa isip niya, kung mamatay siya sa kamay namin, kasalanan ko ba yun o ginawa ko lang naman ang tama? Pero sinabi niya, hindi. Hinding-hindi siya pwedeng sumuko. Lalaban pa yan. Kakayanin pa niya.
At magdamag silang nagbantay hanggang sa kinabukasan, unti-unti itong gumalaw, huminga ng malalim at dahan-dahang tumayo muli ang maliit na kambing. Baka maalas yan talaga. Mula nang dumating yan, puro problema na. Bulong ng isa. Bakit nila kasi inalagaan yan? Hindi naman nila alam kung saan galing. Dagdag ng isa pa. Naririnig nila ang bulungan. Lahat ng tingin, parang mabigat. Parang humahatol kahit walang salita. Sa isip ni Aling Nena, bakit parang kami pa ang mali? Bakit parang kami pa ang may kasalanan? Isang gabi, nawala ang mga gamit sa baryo sa mga bukid. May kumuha nito, sigurado ako. Galit na sabi ni Lito, halatong pigil ang emosyon. Sa loob niya, hindi ito simpleng pagkawala lang, may mas malalim dito. At ang kambing, tahimik lang, nakatingin, parang alam niya ang nangyayari pero hindi makasalita. Isang umaga, Lito, tingnan mo, may gatas, sabi ni Aling Nena, halatang nagugulat. Natigilan si Lito. Paano? Wala naman tayong gatasan dito. Saan galing yan? Sa isip niya, paano ito nangyayari? Anong klaseng himala ito? Bibilhin ko na yung kambing na yan kahit magkano sabihin mo ang presyo, sabi ng lalaki, seryoso at diretso. Hindi siya binibenta, maring sagot ni Lito. Hindi mo naiintindihan, may halaga yan na hindi mo pa alam, sagot ng lalaki, may diin sa bawat salita. Sa gabi, hindi makatulog si Aling Nena. Lito, parang may mga matang nakatingin talaga sa atin. Hindi lang basta tao to. Kasalanan ng kambing na yan. Simula nang dumating yan, lalo lang tayong naghirap. Sigaw ng isa. Bakit niyo ba kasi pinasok yan dito sa baryo? Dagdag ng iba. Sa isip ni Lito, bakit kami ang sinisisi? Samantalang pare-pareho naman kaming naghihirap. Natuyo ang lupa. Nagkawatak-watak ang ani. Naggutom ang lahat. Tahimik na baryo pero mabigat ang hangin, parang walang pag-asa. Isang gabi, bigla na lang nagkasunog. At sa gitna lang apoy, ang kambing hindi gumagalaw, parang may hinahanap o hinihintay. Lito, kunin mo siya! Sigaw ni Aling Nena, nanginginig ang boses. Hanggang sa biglang lumiwanag, tahimik. At sa isang iglap, nawala ang kambing. Wala na siya! Mahinang bulong iyon ni Mang Lito habang nakatingin sa lupa. Tahimik ang buong paligid. Walang nagsasalita. Kahit ang hangin, parang huminto rin sa paggalaw. Dahan-dahang yumuko ang mga tao. Ang iba napapikit. Ang iba namay tahimik lang na nakatingin sa malayo. At si Mang Lito, parang nawalan ng lakas ang kanyang katawan. Unti-unti siyang napaupo sa basang lupa habang nanginginig ang kanyang paghinga. Hindi niya akalain matatapos ng ganoon ang lahat. Nung una, isa lang laman itong simpleng kambing. Mahina, tahimik, walang espesyal sa paningin ng iba. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti nitong binago ang buong baryo. Noong wala silang makain, nandyan ito. Noong halos mawalan na sila ng pag-asa, nandyan pa rin ito. At noong akala nilang tuluyan ng mamamatay ang kanilang baryo, dumating ang himalang hindi nila inaasahan. Tahimik na tumulo ang luha ni Mang Lito. Hindi niya iyon pinunasan. Hinayaan niya lang itong bumagsak kasama ng ulan. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang paligid. Ang dating tuyong lupa, nagkaroon muli ng buhay. Ang mga halaman na halos mamatay na, nagsimulang sumibol. At ang malamig na hangin, parang may dalang kakaibang gaan sa pakiramdam.
Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Muling nagtanim ang mga magsasaka. Muling narinig ang tawanan ng mga bata sa daan. At gabi-gabi, may mga ilaw na muling sumisindi sa mga bahay na dati nababalot lang ng dilim at lungkot. Pero kahit masaya na muli ang baryo, hindi pa rin nawawala sa isip ni Mang Lito ang kambing. Araw-araw niya itong naaalala. Kapag naglalakad siya sa palayan, kapag umiihip ang hangin, kapag umuulan sa madaling araw, parang may bumubulong sa kanya na hindi talaga tuluyang nawala ang nilalang na iyon. Minsan, habang nakaupo siya sa harap ng kubo isang gabi, napangiti siya ng bahagya. Dahil ngayon lang niya naintindihan ang isang bagay. May mga nilalang palang dumarating sa buhay ng tao, hindi para manatili habang buhay, kundi para baguhin sila. At kapag natapos na ang kanilang dahilan, tahimik na lang silang nawawala. Pero ang kabutihang iniwan nila, mananatili habang buhay. At mula noon, hindi na muling naging pareho ang baryo. Dahil sa puso ng bawat taong natutong magmahal, may naiwan na alaala ng isang simpleng kambing na minsang naging ilaw sa panahon ng kanilang kadiliman. Lumipas ang matagal na panahon at tumanda si Mang Lito. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko na sa bigat ng mga taon at ang kanyang mga kamay ay mas magaspang na kaysa dati. Isang araw, may batang lumapit sa kanya habang siya ay nakaupo sa harap ng lumang kubo. "Lolo, totoo po ba ang tungkol sa kambing?" Natigilan si Lito. Saglit siyang natahimik para bang may hinahanap siya sa alahala niya na matagal nang nakabaon. Akala ng lahat na wala siya. Ngumiti siya ng bahagya, ngulit may lungkot sa mga mata niya. Pero ang totoo, hindi siya nawala. Naguluhan ang bata. Nasaan po siya? Dahan-dahang tumayo si Mang Lito at itinuro ang lupa. Sa gitna ng tuyong lupa, may isang maliit na usbong ng damo kahit wala ng buhay ang paligid. Siya ang kabutihang iniwan natin. Kapag gumawa ka ng mabuti, hindi ito nawawala. Nag-iiba lang ng anyo. At sa malayo, sa pagitan ng gubat at hangin, may mahina, halos bulong na tunog. Parang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman namamatay. At doon nagtatapos ang alamat, hindi bilang pagkawala, kundi bilang patunay na ang mabuting ginawa mo ay laging may natitirang buhay sa mundo. Kung may natutunan ka sa kwento o kung may nakuha kang aral mula rito, baka pwede mo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe. Sana ang aral na ito ay maggamit mo sa iyong buhay at maging gabay sa bawat hakbang mo sa hinaharap. At maraming salamat sa panonood.